magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. God first morning. Kumusta po kayo? Morning po. Okay, magandang umaga po sa inyo. Tayo po Good ay, first morning po. yan, God first morning, ma'am. Okay, so ngayon po ay September 29 na, mga kapatid. Ang oras po natin ay alas 4:02 na po ng umaga dito po sa amin sa Pampanga. Diyan po ba sa inyo? Nung oras na? So tayo po ay dadako na sa ating morning worship at ang ating pong host ay hindi pa po pumapasok. Akin po kayong inaanyayahan na tayo po ay magalang na manalangin sa umagang ito sa pagsisimula ng ating pong daily spiritual empowerment. Hilingan ko po sana kung papede si Brother Edmond or si Brother Melvin kung nandyan po kayo na magbigay po ng opening prayer, please. Either of the two. Ano po, Pastor? Ayun. Sige, Brother Mel. Yes, Hmm. Amen. Maraming salamat po, Brother Melvin. Mga kapatid, purihin natin ating Panginoon sa araw na ito at sa umagang ito na napakaaga tayong gumising. Tunay ang sabi ni Haring David na tayo po ay natulog, tayo po ay muling nagising dahil tayo ay sinustain ng ating pong Panginoon. Amen. Nakalagay po sa schedule natin, mga kapatid, ang atin pong Bible reading ay si Cyril Sapanta. Hindi ko ho siya nakita dito sa ating platform. Maliban lang po kung may iba siyang pangalan. Hindi ko rin ho siya kilala. Hindi ako pamilyar sa kanya. Marahil ito po isang kabataan din, no? Ah, Pwede po bang halininhan na lang ng isang kapatid na meron po kayong hawak na Bible ngayon? Ah, Pwede po ba mag-volunteer or ipipresent ako na lang sino ba may hawak na Biblia dyan? Brother Edmond, meron ka ba Apo. Biblia dyan? Meron po, Pastor. Ayan, sige, please kindly read it. Deuteronomy chapter 13. Maganda na naman ito. Maganda ito. Okay po. Sige po. Mga kapatid, kung meron ba kayong mga Bible, samahan niyo po akong basahin ang nasa Deuteronomy chapter 13 verses 1 hanggang 18. Kaya po ay magbasa, mga kapatid. Simulan po natin. Kung may bumangon sa gitna mo ng isang manghuhula o isang mapanaginipin ng mga panaginip at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari na kaniyang pagsalitain ka na sabihin, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila, ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ng inyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng kanyang mga utos at susunod sa kanyang tinig at maglilingkod sa kanya at lalakip sa kanya.
At ang manghuhulang yaon o ang mapanaginiping yaon ng mga panaginip ay papatayin sapagkat siya ay nagsalita ng panghihimagsik laban sa Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto at tumubos sa inyo sa bahay ng pagkaalipin upang iligaw ka sa daan na iniutos sa iyong lakaran mo ng Panginoon mong Diyos. Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Kung ang inyong kapatid na lalaki na anak ng inyong ina o ang iyong anak na lalaki o babae o ang asawa ng iyong sinapupunan o ang iyong kaibigan na parang iyong sariling kaluluwa ay umimok sa iyo ng lihim na magsabi tayo yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala ninyo o ang inyong mga magulang o ng inyong mga magulang sa mga Diyos na mga bayan na nasa palibot ninyo na malapit sa inyo o malayo sa iyo mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, ay huwag mong papayagan siya, ni didinggin siya, ni huwag mong kahawagan siya ng iyong mata, ni patatawarin, ni ikukubli. Kung papatayin mo nga ang iyong mga kamay ang mangunguna sa kanya upang patayin siya at pagkatapos ay ang kamay ng buong bayan at iyong babatuhin siya ng mga bato upang siya'y mamatay sapagkat kaniyang pinagsisikapang ihiwalay ka sa Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. At maririnig ng buong Israel at matatakot at hindi nagagawa ng anumang kasamaan pa na gaya nito sa gitna mo. Verse 12 po, kung iyong maririnig, saysayin ang tungkol sa isa sa iyong mga bayan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang tumahan ka roon na sasabihin, ilang hamak na tayo ay nagsialis sa gitna mo at iniligaw ang mga nananahan sa kanilang bayan na sinasabi, tayo yumahon at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakakikilala. Ay iyo nga sisiyasatin at uusisain at itatanong ng mainam. At narito kung magkatotoo at ang mga bagay ay tunay na nagawa sa gitna mo ang gayong karumaldumal, iyong ang susugatan ng talim ng tabak ang mga nananahan sa bayang yaon na iyong lubos na lilipulin at ang lahat na nandoon at ang mga hayop doon ay iyong lilipulin ng talim ng tabak. At iyong titipunin ang buong nasamsam doon sa gitna ng lansangan niyon at iyong susunugin sa apoy ang bayan at ang buong nasamsam doon na bawat putol ay sa Panginoon mong Diyos at magiging isang bunton ng dumi magpakailanman, hindi na muling matatayo. At huwag kang magsasagi ng bagay na itinalaga sa iyong kamay upang talikdan ng Panginoon ang kabagsikan ng kaniyang galit at pagpakitaan kaniya ng kaawaan at mahabag sa iyo at paramihin ka na gaya ng isinumpa niya sa iyong mga magulang. Last verse po, pagka iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na iyong gaganapin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong gagawin ang matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Amen. Amen. Let's pray. Gracious God, loving Father in heaven, thank you so much for the reading of the Word. Salamat Panginoon na kami pong muli ay makapag-feast sa iyong mga salita at ito ho ay aming maging pagkain ng aming pong mga kaluluwa. Panginoon, salamat po na palaging available ang iyong mga salita, na palaging naming nagiging sanggalang at kalakasan. Tunay nga po
na ang inyong salita ay kasimbuti ng inyong banal na presensya sa aming buhay. Ngayon po ay aming itong pagsasalu-saluhan. Bigyan mo po kami ng iyong patnubay, ang banal na espiritu, ang aming makapiling na aakay sa amin sa pagkaunawa at mga pagtuklas ng mga katotohanan. Aliwin kami ng iyong kapangyarihan. Ito po ang aming hiling sa pangalan naming Panginoon Hesus. Amen. And amen. Salamat Brother Edmond sa pagbasa. Meron kang gustong i-share habang binabasa mo yung salita ng Panginoon? Ayun po, Pastor, mga kaibigan, mga kapatid po, no, na ito po ay, again, another recap po na binigay sa atin, babala ni Moises sa sinata ng Panginoon na babala, no, para po sa mga Israel na laban dun sa mga Diyos-Diyosan, Pastor, na mga mapanaginip o mga yung pwedeng humimok sa kanila palayo sa ating Panginoon, no? Na kahit mga malalapit sa kanila, malalapit sa pamilya, kaibigan, ay maaaring gumawa sa kanila ng ganon. Na ang mensahe ay huwag nating hayaan na kahit sino, kahit kapamilya pa natin, kahit sa pinakamalapit sa atin ay humila sa atin papalayo sa ating Diyos. Tama. Ang ganda. Yes, mapansin mo, Brother Edmond, no? Ang binabasa mo yan, ako rin ay nagbabasa dito. English Bible naman yung sa akin. Sa New King James Version, ay mapapansin natin ng iba't yung three different apostasy scenarios, no? Magkakaiba ito ng mga senaryo, pero yung isa lang, ano, it boils down to one word na, one word, yung statement na nagsasabi na ito'y apostasy, no? Let us go and serve other gods. Yan po yung mababasa natin. 3 beses po natin yung mababasa dito sa chapter na ito na maghihimok, magi-invite, no? Na talikuran ang Diyos. Let us go after other gods. Verse 1, kung napansin po, verse 2, napansin niyo ba yun mga kapatid? And then verse 6, napansin niyo po ba yun? Isang senaryo po yun, at ang isang senaryo po sa huli ay yung pong verse 13. Andun po yung content ng panghihimok na talikuran ang ating Panginoon. Tama po si Brother Edmond, no? Ang reality po talaga mga kapatid ay napakarami na nag-i-invite na talikuran ang ating Panginoon sa maraming mga kaparaanan. Bagamat ng panahong ito, mga kapatid, ay obviously, dahil galing nga po sila sanay sila sa ganyan ang kanilang buhay sa Egypt, meron silang mga kinikilalang ibang mga anyo, hubog, o shape, or ano pa mga kapatid, ng mga literal na mga Diyos-Diyosan. Palagay ko po naman ay sa ating kalagitnaan o sa ating church, maybe church context, o even outside of the church context, no, ay nakikita rin po natin ito na mapag-anyaya ang talikuran ng ating Panginoon. So basically, ang chapter na ito ay nakikita ko po na ang pinaka-highlight ay yung pong maging steadfast tayo, na maging steadfast sa loyalty at saka po yung ating allegiance sa ating Panginoon. Yun po yung magiging goal natin sa araw-araw. At hindi ko madali yun mga kapatid kasi marami nga pong mapang-akit ng mga nasa palibot natin. You can name it. Some of it may be, siguro po ang iba po sa mga mapang-akit ay, alam nyo na, yung kabuhayan na sa halip na tayo ay ilapit sa Panginoon, ay nawawala ang ating tiwala sa Panginoon at napupunta sa security ng buhay. Siguro po yung ating kaligayahan ay nasusumpungan sa pagkakaroon ng mga material na bagay, gaya ng mga devices or gadgets na mas marami tayong iniuukol na panahon at nawawala ang ating allegiance and loyalty sa Panginoon. Maybe yung trabaho, ang dami po, madami nang pwedeng ipalit sa mga ribulto na obviously ay nakikita nating nagiging kahalili ng Panginoon noon at ngayon sa ating
kapanahunan. Gusto ko pong muli nating balikan yung we should stand on the ground na palagi po tayo ibinabalik. Papasin niyo po ano sa mga readings natin. Ang talagang habilin sa Deuteronomy yung Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5. Palagi niyo pong babalikan niyo kasi palagi po siyang inuulit mga kapatid, no? Sa pagbabasa natin, yung pong Mishnah. Ano po yung Mishnah? Hear ye, O Israel, your Lord, your God is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Inyo po makikita dito na ito po inulit mga kapatid. Doon po sa verse 3, sabing ganon, for the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. You shall walk after the Lord your God and fear Him. Inulit na naman po yun. Palagi po yun ini-establish yung may pundasyon po kasi mga kapatid yung loyalty and allegiance sa Panginoon. Palaging may pundasyon yun. Yung ginawa ng Panginoon sa atin. And keep His commandments and obey His voice. You shall serve Him and hold fast to Him. Yung po, gusto ko po yung salita na yon. You should hold fast to Him. Yan, mga kapatid. Another one, last ko po itong comment. Ito po yung pong isa na senaryo, meron pong binanggit dito na yung mga kamag-anak, mga pinagtitiwalaan nating mga asawa, anak, o mga lahi natin, pinanggalingan natin, secretly entices you. Yan. Si Job po ay nagsalita rin ng ganyan. Doon po sa Job chapter 31, 24 to 28, ito po ang kanyang sinasabi. Sabing gano'n ni Job, kasi tinuksuri siya ng kanyang asawa, no? At talikuran ng Panginoon. Naalala niyo mga kapatid? Ang sabing gano'n, if I have put my trust in gold, or said to pure gold, you are my security. If I have rejoiced over my great wealth, the fortune my hands has gained, and if I have regarded the sun in its radiance, or the moon moving in splendor, so that my heart was secretly enticed, and my hand offered them a kiss of homage or allegiance or loyalty, then this also would be sins to be judged, for I would have been unfaithful to God on high. Nakita niyo po yung relationship na yun. Yun din po ay naranasan pala ni Job, mga kapatid, na mayroong mga secret enticement na nag-o-offer sa kanya. At yan din po ang ino-offer ni Satan sa ating panahon. Tulad po ng panunukso na ginawa niya kay Jesus Christ. Ang dami, ano? Mga enticement sa paligid natin. Di ba? Naalala niyo si Jesus Christ? Sabi niya, narito, Panginoon, narito. Binibigay ko sa iyo lahat ito if you will just fall down and worship me. Kapatid, talagang realistic po yan. Ang dami po niyan senaryo. Ano ngayon? Kaya mo bukas antay dito ng alas 4. Walang isda. Okay po. Salamat po. Si Pastor Melvin. Pastor Melvin. God, first morning po. Medyo madilim lang po dito. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo dito sa Deuteronomy 13. Lalo na po dito sa verse 3. Yung tungkol po sa katapatan sa ating Panginoong Diyos. So bilang isang Adventistang mananampalataya, talagang tayo ay dapat na humawak sa sinabi ng banal na kasulatan sa ating Panginoong Diyos. Sabi ka nga ay God first, no excuses. No mga kapatid, no? God first, no excuses. Walang dahilan. Kahit sino pa ang nagsasalita sa atin, propeta man yan, kaibigan, kamag-anak, kung tayo ay ilalayo nito sa ating Panginoong Diyos, huwag nating susundan, huwag nating pakikinggan dahil walang kapalit yung katapatan natin sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi po dito, kung talagang mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos,
At kahit na yung nasa paligid natin, yung komunidad natin, nagko-compromise o hindi talaga sumusunod sa Diyos, huwag tayong papadala. Basta't kung ano sinabi ng Bible, kahit parang ikaw lang yung nag-iisa, manatili ka doon kasi yun ang tama dahil yun ang sinabi ng Panginoong Diyos. God bless po. Amen. Amen. Salamat, Pastor Nelben. Pastor Ernie. Po, that first morning po, Nice. hindi po na po ako mag-open po ng ating video. Ako po ay na po ang kanong data. Ang kanyang pong reflection po dito ay nasa verse 3. The Lord your God is testing you to know whether you love Him. Ito po yung aking reflection po dito mga kapatid. God permits test to refine our faith. Ito po ay nagbibigay po sa atin ng paalala na ang Diyos nagpapahintulot ng mga pagsubok para ma-refine yung ating pananampalataya. Test of faith don't mean God is absent. They are part of His plan to reveal what's truly in our hearts. Kaya sa ating pong buhay, mga minamahal kong mga kapatid, para ito yung plano ng Diyos para makita kung ano ang nasa ating puso. Kasi po ni Miss White sa kanyang sulat sa Testimonies to Ministers, page 187, God brings men over the ground again and again, increasing the pressure until perfect humility and conformity to His will are developed. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, ito ay nagbibigay po sa atin ng paalala habang lumalakas ang pressure ng mga pagsubok test sa atin, na-develop yung ating perfect humility and conformity na tayo patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Nawa sa ating buhay mga kapatid, tayo patuloy na magtiwala sa Diyos na siya'y handang manguna sa ating buhay sa araw-araw. Salamat po. Salamat, Pastor Ernie. Susunod po natin si Brother Donnie and then Pastor Nelson. Sige po. Brother Donnie, kayo na po. Opo, good first morning, First morning. mga kapatid. Opo. Ako po, ang reflection ko po dito, kasi tatlong klase ng taong binanggit po dito eh. Yung verse 1, saka verse 6, at saka yung sa isang verse. Ang tingin ko po dito, kahit sino po na yung makausap natin, pagkatapos po yung maganda yung sinasabi niya, na seemingly very convincing, tapos very innovative, tapos progresibo, at talagang makukonbinsiyo tayo. Ako po isa lang po ang aking, mati nga po gumagamit pa nga po ng mga Bible verses. Tapos parang talagang seemingly talagang nakakaganyak. Ako po ang nakikita ko po dito, kapag ito po ay mapapalayo ako sa Diyos. Kahit na po gaano kaganda yung sinasabi niya. Kahit na sabihin natin very professional ang approach, very, ang tawag dito, kakaiba, tapos gumagamit pa nga po ng mga Bible verses. Ang susi ko po dito ay, ito po yung sinasabi ko rin po sa mga nakakausap ko, lalo sa Discovery Bible Talk. Ngayon, kasi yun po ang aking kabisihan ngayon, kapag tayo po ay napapalayo sa Diyos, dapat po ay i-stop yun yung binabanggit pong kill, hindi naman po literal na papatay natin yung tao. Kundi ibig sabihin, ititigil talaga natin yung ating communication sa Kanya, yung ating pakikipag-ulayaw. Kasi dinadala ho tayo palayo sa Diyos. So we have to be careful. Binabanggit po dito prophet, ibig sabihin prophet, magandang magsalita po ito Minsan yung mga binabanggit po sa atin kaugnay, nakaka-connect, nakaka-resonate sa ating mga ginagawa. Oo nga no, tama nga no, oo nga no. Minsan mag-anak pa nga ho natin So, simple lang talaga ang tingin ko dito. Pagka napapalayo tayo sa Panginoon, we have to stop it. We have to talagang bitawan na natin o huwag na tayo makipag-usap. Pero kapag ang isang tao naman po ay
habang nakikiulayo tayo, nakipag-usap tayo, napapalapit tayo sa Panginoon. No matter how kakaiba yung binabanggit niya, pero napapalapit tayo sa Panginoon. Ako yung tatanungin, lalo po makipag-usap sa Kanya dahil napapalapit po ako sa Panginoon. Lalo po ako nai-inlove sa Kanya. Kasi yun naman po ang gusto ng ating Panginoon. Tayo po ay may love sa Kanya. Purihin po ang Panginoon at maraming magandang umaga po. Salamat, Brother Donnie. Salamat po pag-emphasize ng ating lesson ngayon. Pastor Nelson. Okay, good. First morning po, Pastor Jerry. First At morning. sa lahat po. Salamat po kay Brother Edmond na laging handa na magbasa ng ating Bible reading. Ang ako dito mga kapatid ay gift of discernment. Mga kapatid, gift of discernment. Yung gift of discernment mga kapatid ay yung makilala mo yung mapagkaiba mo yung tama at mali. So dito mga kapatid, ito ay habang binabasa ito ay nare-realize ko yung pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang bayan. So pwede nating tanungin ang ating sarili how grounded we are in knowing Him. Gaano ba kalalim ang ating pagkakilala sa Kanya? Kasi kung hindi malalim mga kapatid, if someone, sabi sa verse 1, kung merong bumangon sa gitna mo, kung merong lalapit sa iyo, binabanggit ni Brother Donnie, isabi dito yung manghuhula o isang mapanaginipin ng mga panaginip at bibigyan ka ng isang tanda o kababalaghan. So yan mga kapatid ko niyan, hindi lang isang taong mahusay itong lalapit, babangon ito. Kaya ito ay kaya sabi ko, isang pagmamalasakit ng Diyos sa atin na makilala natin kung ano yung tama at kung ano yung mali, mga kapatid. So mga kapatid, lagi yung sinasabi yan, bago natin entertain ang ibang aral, dapat munang palalimin muna natin ang ating sarili sa aral ng Diyos. So ngayon mga kapatid, kung gusto nating maging grounded tayo sa pagkakilala sa Kanya, meron dito yung verse 4, mga kapatid. Nandun yung verse 4. Nandun sa akin yun ang nakita ko. Kung gusto nating maging grounded tayo. Kasi ito babala ng Panginoon sa ako. Babala ng Panginoon sa kahit sino man o sa bansang Israel o kahit sino man sa atin. Babala ng Diyos ito. Pagmamahal ng Diyos sa atin ito. Ngayon, pinayuhan tayo mga kapatid kung papaano at kung ano ang ating gagawin upang maging grounded tayo sa ating loyalty sa Kanya. Kasi ang usapin dito mga kapatid ay siya lamang yung loyalty. Dito mga kapatid ay sinasabihan tayo na iniingatan tayo ng Diyos na maling sa ibang mga Diyos. Mga kapatid. So, yun ang laging dito, yun ang usapin dito mga kapatid. Ngayon, kung meron payo ang Deuteronomy chapter 13 at ang payo na aking nakita dito ay sabi niya mga kapatid ay verse 4 ay kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos. Ayan mga kapatid. So, inaatasan ng Panginoon yung kanyang bayan after niya sabihin na kayo ay ako lamang, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta o kung ano man mga kapatid. Sabi niya, lumakad lamang kayo ayon sa panukala ng Panginoon Diyos. Unang-una lalakad mga kapatid. So ang isang tao, kaya yung gift of discernment, we must walk according to God's plan mga kapatid. Second, sabi niya, matakot kayo sa Kanya. Pangatlo sabi niya, ay gaganap ng kanyang mga utos. Yan. Tatlo yan, lalakad, matatakot, gaganap. Pang-apat na sinabi ng Panginoon dito, susunod kayo sa kanyang tinig. O, ayan mga kapatid. Susunod kayo sa kanyang tinig. Panglima, maglingkod sa kanya. Puro kanto mga kapatid, no? Lalakad, matakot, ano pa mga kapatid, gaganap, susunod, maglilingkod sa Kanya, at meron pang pang-anim, mananatili sa Kanya. So, if we want to be grounded on knowing Him, merong payo
ang Biblia sa verse 4 sa atin, yung anim na yan, lalakad, matatakot, gaganap ng kanyang utos, susunod sa kanyang tinig, maglilingkod sa kanya, at mananatili sa kanya. Para yung gift of discernment, yung test of loyalty mga kapatid. Kasi test of loyalty ito mga kapatid ay mapasa atin mga kapatid. Yun lang ang aking reflection dito, Pastor Jerry. Salamat, Pastor Nelson. Salamat po. Okay, marami tayong insights. Purihin ang Panginoon. Napakayaman at napakalusog ng ating pong mga talakay dito sa chapter na ito. Ang dami natin pwedeng mai-share mga kapatid, take away. Ang malutang at malinaw na mensahe po sa atin ngayon ay gawin talaga natin ang buong pagpapasya na ang Diyos lamang at wala na siyang kapalit sa ating pong mga buhay, no? Ito pong paglilingkod sa Panginoon ay may kaibat po yan na salitang pagsamba, worship and service. Ito po ay magkaisa mga kapatid. Kaya ang Panginoon ay palagi siyang nagbibigay sa atin ng liwanag sa mga babasahin natin na siya lang at wala na pong iba na kahalili. Nananariwa po sa akin yung naging desisyon nung rich young ruler, napalitan yung pagmamahal niya na dapat sana yung pagmamahal niya sa Panginoon at sa kapwa. Yun ang nalumulutang, pero ang nangyari, nalungkot siya na kinakailangan pala, nire-require pala na para maipakita ko ang aking allegiance at pagmamahal sa Panginoon itatalikuran kong lahat at sa Panginoon lang ako pupunta. Ang lalaking ito ay higit na nagtiwala sa kanyang kayamanan, kaya po siya ay tumalikod at hindi po siya sumamba at maglingkod sa ating Panginoon. Hindi po siya naging alagad ng ating Panginoon. Yan, so ang dami mga kapatid na pwedeng makaakit, no? Nakakaakit ng mga pagkakataon sa buhay natin na aakayin tayong tumalikod sa pagtitiwala at pagsamba sa ating Panginoon. Okay, ang oras po natin ay alas 4:34 na po ng umaga. Tayo po ay magbabasa na ng ating devotional, lest we forget. Ang nakalagay po dito, wala po si Pastor Astrero, kaya tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Si Ayan Myra Ariola. Nandyan na po ba siya? Yes po, Pastor. Ayan, si Ayan Myra. Sige, Yes, manalangin po tayo. Pag-pray ka namin, sister, ha? Hi po. Tayo po'y manalangin. Nakila at mapagmahal naming Diyos. Napakayaman na mga insights na ibinigay niyo po sa aming lahat. Ang Banal na Espiritu ay naghari sa mga puso namin at natutunan po naming iprioridad ang pakikinig sa inyo sa araw na ito. Salamat po sa fellowship, Panginoon, ng magkakapatid kay Kristo at iyong mga disipulo. Yes. Lumulusog kami, Panginoon, sa pananampalataya at kami po ay nagpapasalamat sa mga katotohanan na patuloy na nagpapaalala sa amin ng kahalagahan na kayo'y gawin naming prioridad. At ang aming loyalty at allegiance ay hindi po mapapalitan ng kahit anuman, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po sa pagmamahal niyo sa amin at kami po'y tumutugon lamang sa iyong pagmamahal sa amin. Mangbalwalhati kayo, Panginoon. Ngayong umagang ito ay muli naming babasahin ang aming devotional book na Lest We Forget na pangunahan po ni Ayan. Nihiling ko po sa iyo na pagpalain niyo siya, gamitin niyo siya ngayong umaga. Ang mga reflections sa aklat na ito ay patuloy naming mapakinabangan at lumago kami hindi lamang sa kaalaman, kundi lumago kami sa relasyon sa inyo at buhay na ang estilo ay nagiging tapat sa inyo. Ito po ang aming hiling sa pangalan naming Panginoon Jesus. Amen. Yan. Ikaw na, kapatid. Yes po. So, happy God first morning po sa ating lahat mga kapatid ko. So, the title of our devotional this morning is Righteousness by Faith.
and the third angel's message, part 1. So our key text this morning po will be found in Revelations 14, verse 12. It says, "Here is the patience of saints. Here are those who keep the commandments of God and faith of Jesus." As we have seen by 1888, the disjunction between Adventism and the evangelical understanding of salvation had become problematic. Adventists were strong on the distinctive Adventist belief, but weak on the great gospel teachings that their founders had shared with other Christians. Ellen White saw Jones and Wagner as a corrective to that difficulty. Contrary to some works-oriented leaders of the day, Wagner realized that his church had departed from the historic doctrine of salvation. Ellen White spoke to the same truth in expressing her surprise that some found Jones and Wagner's teachings to be a strange doctrine, where their message was not a new truth, but the very same that Paul taught, that Christ himself taught. Wagner's comment that his interpretation of law and gospel reflected that of Paul, Luther, and Wesley become even more profound and insightful when he added that it was a step closer to the heart of the third angel's message. Ellen White came to the same viewpoint, observing that some had expressed fears that we shall dwell too much upon the subject of justification by faith. She indicated that several had written to her inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message. She replied that it is the third angel's message in verity. That statement has mystified some. What exactly did she mean? We will examine that topic to the next few days. Meanwhile, we should recall that Revelation 14 verse 12 is the central text in the Adventist history. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Recognizing the implications of the Adventists use that text as a description of their denomination. A reporter for the Minneapolis Journal pointed out that it is either monstrous egotism or sublime faith, which leads them to apply this text to themselves. The Adventists, of course, considered it sublime faith, and both sides in the 1888 crisis came to realize ever more clearly as time passed that their difference at Minneapolis centered on the meaning of the Revelations 14 verse 12. By the way, that is a good text to memorize as we meditate upon its meaning and implications. Amen. So, napakaganda nitong pag-aaral mga kapatid ko, wherein pinaalala po sa atin ano nga po ba yung kahalagahan ng ating pananampalataya as an Adventist. Kung ating bumabalikan kanina na sinabi nga po na merong contradiction kung papaano pa po ba yung pananampalataya at yung kaligtasan mga kapatid ko. Pero ganun pa man sa tulong nga po ng mga founder natin sila Wagner po at Jones, wherein tinulungan nila sa Ellen White na maipaliwanag po na magkaiba po ang kaligtasan sa pananampalataya, na kung saan mga kapatid kasi minsan po may connotation yung ibang sekta or yung iba isa sa atin, na kung saan ikaw ay manampalataya sa ikaw ay maniwala sa Panginoon, gumawa ka ng mabuti, ikaw ay maliligtas. Sain pala, gumawa ka ng mabuti, kaakibat ng paggawa mo ng kabutihan ay ang kaligtasan. Pero mga kapatid ko, we are reminded na hindi po or baliwala lahat ng ginagawa nating kabutihan kung yung sentro ng ginagawa natin ay hindi nakasentro sa ating Panginoon. Na kung saan minsan po kasi mga kapatid ko, dumarating sa punto ng buhay natin na we are doing good deeds kasi po we just want to show kung ano ba yung meron tayo, the capabilities, the abilities that we have. Minsan po para makilala tayo, 'di ba? Yun po yung reality mga kapatid ko eh. Pero sa oras pong ito, pinaalala sa atin mga kapatid na baliwala lahat ng ginagawa natin na kabutihan kung yung pananampalataya po natin ay hindi po ganun nakasentro sa ating Panginoon. And also mga kapatid, na realize ko rin po kanina while binabasa ko to, na lagi po nating tatandaan na sa pamamagitan po ng pananampalataya ay ang pag-alala natin na si Kristo lamang ang ating katwiran at kaligtasan. Wala na pong iba mga kapatid kung we will rely on our own
abilities, mga kapatid, hindi po Diyos ang ating pinaglilingkuran. Ang ating pong katwiran at kaligtasan ay dapat sa ating Panginoon manggagaling. And also po kanina na-realize ko rin na napaka-importante po talaga ng pananampalataya dahil ang pagsunod po ay bunga lamang ng ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. Pag tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon, pag atin po munang sinik yung Kanyang puso, kumbaga, yung Christ-like character, yung pag-ibig ni Kristo ay inibig din po natin na gaya ng pag-ibig niya sa atin. Lahat na po ng mabubuting gawa ay susunod na. Kaya mga kapatid ko, tandaan po natin, mas importante po na manampalataya muna tayo sa ating Panginoon at ang Panginoon na ang siyang tutulong sa atin para magkaroon tayo ng Christ-like character at gayon din po makatulong tayo sa iba at maging pagpapala tayo sa ibang tao. Pagpalain po nawa tayo sa umagang ito, mga kapatid ko. Thank you, Miss Ayan. Amen. Salamat. Okay, meron po kayo. Salamat kapatid ha. Salamat sa iyo. Sige, meron po tayong mga panahon pa na basahin ko nga muna to. Ano to mga comment natin? Si Sister Net. Ang ating pangunahing katapatan sa Diyos ang pinupunto po ng chapter 13. Ang Diyos po ang dapat na maging una sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang anumang bagay o tauman na magtutulak sa atin na talikuran ng Diyos ay dapat nang iwasan kahit mahal pa natin sa buhay. Minsan kasi sinusubok tayo sa ating katapatan sa pamamagitan ng sitwasyon o tao. Ang hamon nga dito ay manatiling tapat. Isa pa po ang idolatriya. Hindi lamang sa Diyos-Diyosan, maaaring itong pagsamba o sa kayamanan o kasikatan man. Kailangan ang relasyon natin ang dapat humila sa atin na layuan ang ibang iniidolo natin. Ang mensahe po sa atin ay nakasentro sa ating katapatan, pagsunod at pag-iwas. Ayan. Salamat po, Sister Net. Meron pa po kayong gustong i-comment doon po sa ating reading. Ito po ay simula na ng progress ng ating pong pagkakaunawa bilang church sa relationship po nitong righteousness by faith doon po sa ating apocalyptic mandate, no? Yung apocalyptic mandate po yung three angels message. Particularly ito pong third angel's message na sinasabi. Ano ba ang connection nito doon po sa 1888 Minneapolis General Conference issue o yung ating pong naging highlight ng discussion doon ng ating mga prominenteng mga pioneers at naging malalim lalo ang sabi dito ay dito naging malalim lalo ang ating pong pagkakatindig sa kakaibang turo na may relationship sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at sa atin pong pagpoproklama ng mabuting balita o walang hanggang balita ng Apokalipsis 14. Inihimok po tayo ng manunulat na sana ay bilang mga disipulo ni Kristo ay maganda daw pong memorizein na natin. Ito pong Revelation 14:12. Ang ganda mga kapatid, no? Ang ganda ho ng encouragement. So let us memorize Revelation 14 verse 12, ang ating pong susing talata ngayon pong umaga. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Salamat po. Kung meron pa po kayong ibang comment, ay pwede po natin gamitin ang ating pong chat box, ating pong batiin ang ating mga kapatiran, at ang ating pong mga kaibigan sa iba't ibang dako na sumusubaybay sa ating pong daily spiritual empowerment. Dalangin po namin mula po sa Central Luzon Provinces Mission, ang ating leadership ay nananalangin na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at ang ating programang ito daily ay nakakatulong sa inyong lalo kayo maging matatag sa pagkakahawak, sa pagtitiwala, lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na nakapundasyon sa kanyang mga salita. Salamat po mga kapatid. Tayo po ay mananalangin na
Ating pong hihilingan si Sister Ayan Mahirapura, ang ating tagapagbasa ng ating Lest We Forget, na siya po ang mag-closing prayer at pagpapasalamat na rin sa ating pong unang segment. Sister Ayan, salamat sa iyo. Kindly pray. Okay po, tayo po yung manalangin. Ama naming banal Diyos sa makapanang sa lahat, we are exalting your name on high po sa mga oras na ito. Salamat ng marami, Panginoon, sa pagkakataon na ito na muli po kami nagkaroon ng oras para pagbulay-bulayan ng inyong banal na salita at ang librong ito, Panginoon, na kung saan we are reminded po na mas dapat inuuna po namin ang pananampalataya namin sa inyo ng buo kaysa sa mga mabubuting gawa. Dahil alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan po ninyo, sa pamamagitan ng mabuting katwiran at pananampalataya, doon po namin matatamo ang kaligtasan na aming inaasam. Panginoon, sa mga oras pong ito, tulungan po ang bawat isa sa amin na kung ano man po ang nais nyo pong i-inculcate sa aming isipan ay amin pong maunawaan at may apply po namin sa pang-araw-araw naming pakikibaka sa sanglibutan ito bilang isang mananampalatayang Adventista. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na sa pamamagitan po ng aming pananampalataya sa inyo, maipakita po namin sa ibang tao na meron po kaming Diyos na pinaglilingkuran at lalo't higit, Panginoon, makita po nila ang Christ-like character, ang inyo pong pag-ibig na ipinakita ninyo sa amin ay maipakita rin po namin sa mga tao o sa mga tupang ligaw na nais nyo pa pong mapalapit sa inyong paanan ng inyong bugtong na anak. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa buong maghapon, ilayo sa anumang kapahamakan at disgrasya at patuloy po naming hinihiling ang patuloy na paggabay ng inyong banal na anghel at libo-libong anghel at banal na spirito sa bawat isa. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na anuman po ang aming kaharapin na problema, pagsubok, ay ma-overcome po namin ito dahil alam po namin, Panginoon, na inaalaw niyo ito upang kami po ay maging matatag sa aming pananampalataya at mas lalo namin kayong makilala sa inyong pagmamahal at sa inyong kadakilaan sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong pong walang hanggang kabutihan sa bawat isa. Patawad din, Panginoon, kung saan niyo man po kami nasumpungan na nagkulang at nag-asala, ito man po ay lihim o hayag, sa isip man, sa salita at sa gawain po. Samot dalangin sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Salamat, Sister Ayan. Amen. Ating prayer. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844,
Further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Thank you. Jesus is coming soon and the world must be warned. Prepare to meet our God. Alright, so tayo po ay dadako na sa ating pong reading ng Counsels on Stewardship book ni Sister White. Tama po ba itong nakalagay sa chapter natin? The promise is sure? Yes po, Pastor. Tama ito, no? Second to the last. Ayun. Sorry. Ang aking nakaset ay nirepeat kong basahin kasi yung Counsels on Stewardship. Sorry. Salamat, Brother Edmond, for preparing all this outline ng ating program. Ang ating pong speaker ngayon ay ang ating pong butihing pastor na masipag at masikap sa pag-educate sa ating lahat ng stewardship ministry, si Pastor Nelson Antonio, ang ating sariling stewardship director, plan giving and legal officer ng ating pong misyon. Bago po siya magsasalita ay akin po siyang ipagpe-pray at pagkatapos po noon ay pakikinggan po natin muli ang God First video. Nihilingan ko po sana si Pastor Raylord, kung napalagay ko nandito siya, napansin ko siyang pumasok ang ina, na mag-pray tayo mamaya. Let us pangunahan natin yung ating mga kapatid sa United Prayer. Pastor Raylord, naririnig mo ba ako? Kindly give me an affirmation. Hindi pa ata na. Sige po. Mamaya na lang po siguro. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Minamahal naming Diyos, ngayon po'y muli na naman kaming handa na amin pong basahin ang isang napakagandang aklat na maggagabay sa amin sa pagtuklas ng mga prinsipyo ng pagiging mabuti at tapat mong katiwala. Salamat po sa kaloob ng propesiya sa amin pong church na kami ay inaalalayan na palagi na kami ay matuto at lumago sa pagkakahawak at pagtitiwala sa inyo sa ganitong mga platform ng aming pagbabasa. Akin pong idinadalangin na inyong gamitin ang aming pong butihing pastor ng inyong anak at lingkod, si Pastor Nelson. Hipuin niyo ang kanyang mga labi, Panginoon. Bigyan niyo siya ng karunungan na ang kanyang mga babahagi sa amin mula sa mga sulat ng Spirit of Prophecy ay matuto kami at ma-educate kami at ito ay maging lifestyle namin, ang maging lumalakad ng tapat sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat at pagpalain kaming sama-sama sa umagang ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Isinukong Puso, March 22, Offertory Reading Devotional. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Kawikaan Kapitulo 23 versikulo 26. Isa sa mga pakiusap ng Diyos sa mga tao ay ang ibigay ang kanilang puso sa Kanya. Samantalang isinusuko natin ang ating puso sa Diyos, wala na tayo sa ilalim ng pangunguna ng dyablo. Tayo ay pinamumunuan na ng Diyos,
na gumagabay sa paggawa ng kapasyahan. Kapag ang puso ay isinuko, masasabi natin kasama ni Pablo, napako akong kalakip ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ipinamumuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos, na umiibig sa akin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Galatia Kapitulo 2 versikulo 20. Kapag si Jesus ay nanirahan sa atin, ang pagsunod sa Kanya ay nagiging katuwaan. Subalit kapag ang puso ay hindi naisuko kay Jesus, hindi natin maiingatan ang Kanyang mga kahilingan. Hindi tayo iibig at hindi natin madadala ang ating mga handog sa Kanya. Kapag ang puso ay hindi naisuko kay Jesus, mahirap magbigay para sa pagsulong ng gawain ng Diyos. Sinabi ni Ellen G. White sa Desire of Ages, kung naibigay na natin ang ating puso kay Jesus, dadalhin din natin ang ating mga kaloob sa Kanya. Ang dahilan kung bakit ang pagbibigay ay mahirap ay sapagkat ang ating puso ay hindi naisuko kay Jesus. Ang pagbibigay ay madali kapag ang puso ay naisuko kay Jesus. Sa araw na ito, mananalangin tayo para sa atin na maibigay natin ang ating puso kay Jesus upang siya ay manirahan sa atin. Ang gawain ng Diyos ay hindi masusuportahan maliban na ang ating puso ay maibigay kay Jesus. Nais ba ninyong makita ang mabuting balita ay nakakarating kahit saan? Kung gayon, ibigay ninyo ang inyong puso kay Jesus. Nais ba ninyo na dumating na si Jesus at wakasan na ang kapanahunang ito ng kasalanan at kahirapan? Ibigay ang inyong puso kay Jesus. Panawagan. Samantalang ipinagkakaloob natin ang ating mga ikapo at handog, taimtim nating isuko ang ating mga puso kay Jesus at hilingin sa Kanya na manirahan siya sa atin. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Naka-inspire. Ganda, very educational, mga kapatid. Ang ating pong God First video. Pastor Nelson, it's your time po. Good first morning everyone. Salamat Pastor. So tayo po ay 2 araw na lang ay matatapos na natin. Konting paragraph na lang ay matatapos na natin na hinihimay-himay ang ating reading ng Council of Stewardship. 1 taon na po tayo mga kapatid. Mag-1 taon na po tayo. So, to announce mga kapatid ay bukas yung huli. At sa October 1, October 1, sa Webes, ay panibago na po tayo mga kapatid. So, to tell you exactly kung anong mangyayari sa susunod na araw mga kapatid ay yung mga series ni Pastor Claro Vicente. Pastor Claro Vicente ay isang batikang pastor sa pagtuturo ng stewardship sa iyong ating inanyahan. Meron din siyang mga araw na makakasama natin dito. So kahapon ay kausap ko siya mga kapatid at makapagre-reflect din tayo sa mga kanyang katuruan patungkol sa stewardship mga kapatid. So wag po natin ganyan, wag po natin sa atin po mga kapatid para pare-parehas po tayo matuto ng pagiging tapat na katiwala ng ating Panginoon. Ngayong umaga, ang pamagat ay The Promise Sure. Hindi yung The Promise is Sure. The Promise Sure mga kapatid. So bago ko basahin ang sinulat ni Mrs. White, guys ko munang basahin ang salita ng Diyos, ay talagang ang mga kapatid sabihin natin, ang Diyos ang nangako mga kapatid. Kapag sinabi natin ang Diyos ang nangako mga kapatid, sa panahon natin, kapag tao ang nangako mga kapatid, ay huwag mong asahan. Meron kaming kasabihan dito mga kapatid sa Nueva Ecija. Nangako na nga, asahan mo panto pa rin. Pag-aasahan mo panto pa rin, abuso na yon. Kapag nangako, okay na yon. Huwag mo nang asahan to pa rin. Kasi pag tinupad, abuso na. Yun yung kasabihan namin dito mga kapatid. Nangako na nga, aasahan mo pang to pa rin. Kung naman,
So yun ako namin dito, yun ang aming kasabihan. Pag nangako, wag mo asahang tuparin kasi many times or sometimes or oftentimes ay hindi natutupad mga kapatid. Pero yung nangako ngayon, mga kapatid natin pinag-uusapan ay ang Diyos. So, yung pangako niya dito mga kapatid ay nakapunto lamang sa Savior's return, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Bagamat napakaraming pangako ang Panginoon, if we look at it at the Bible, araw-araw, magbabasa tayo ng Bible, maraming pangako ang Panginoon sa atin. Mapakarami talaga mga kapatid. Maubos na ang araw ng isang taon, ngunit yung pangako ng Panginoon, hindi mauubos mga kapatid. Ganoon din pinoprovide ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang bayan. Pero yung pangako ngayon, ay kasi marami pangako ang Diyos eh. Yung pangako ng Panginoon, yung kanyang pagbabalik lang, mga kapatid. So sabi dito sa Hebrew chapter 6, 17-18, sabi dito, bago ko basahin ang susulat ni Mrs. White, gayon din naman, sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang tagapagmana ng pangako na hindi maaring mabago ang kanyang pasya. Pinagtibay niya ito sa pamagitan ng isang sumpa upang sa pamagitan ng dalawang bagay na di mababago na dito'y hindi maaring magsinungaling ang Diyos. Tayo'y nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Kung sabi dito, ang Diyos hindi maaaring magsinungaling patungkol sa pag-asang katiyakan na nakalagay sa ating harapan mga kapatid. So ito mga kapatid, kaya biblically speaking, kapag ka Diyos ang nangako mga kapatid, ay kaya niyang tuparin iyan mga kapatid. Kaya dito sa sulat ni Mrs. White, sabi niya, long we have waited for our Savior's return. So meron kaming sa mother side, sa lolo namin sa mother side, namatay yun ng 99 years old. 3 buwan na lang, mag-100. At siya yung isa sa pioneer ng aming iglesia. Matagal na yun namatay, siguro 10 years ago pa. Pero bago siya namatay, 3 months lang, mag-100 taon. Pero lagi niya binabagit sa amin, bata pa lang kami kasi ako ay pang 3rd generation na Adventist. So sabi niya, Apo, malapit na dumating ang Panginoon, magtapat tayo. So wala pagka meron siyang kausap na kanyang mag-anak, kanyang mga simbahan, wala siyang ibang bukang bibig kung hindi yung, Apo, magtapat tayo sa Panginoon, malapit na dumating ang Panginoon. Opo mga kapatid, sabi ni Misa, long we have waited for our Savior's return. But nonetheless, sure is the promise. Soon we shall be in our promised home. So hindi magtatagal daw mga kapatid ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ang kanyang ipinangakong tahanan. Sabi niya dito, Jesus will lead us beside the living stream flowing from the throne of God. So dito mga kapatid, napakaganda yung pakiramdam na doon mga kapatid, doon sa promise home, sa pabalik ng ating Panginoon, sabi niya, ay naroon si Jesus upang tayo ay pangunahan doon sa bukal ng tubig mula doon sa trono ng Diyos. Mga kapatid, napakasarap na pakiramdam nito. Kaya ako matagal ko na ipinapayo sa mga kabataan o kahit sa sino man, mga kapatid, huwag nating ipagpalit yung simpleng kasiyahan sa walang hanggang kasiyahan. Huwag nating ipagpalit yung pagdadamot sa walang hanggang buhay. Kaya ako mga kapatid, huwag nating ipagpalit kaya ako lagi kong sinasabi mga kapatid, mga kapatid, hindi niya ako pwedeng bulagin sa pera, yung piso niyo sa inyo na yan. So hindi ko pwedeng ipagpalit yung aking prinsipyo sa akin. Hindi ko pwedeng ipagpalit yung kapirasong kayamanan doon sa ating pananampalataya. Kasi yung kayamanan na ipagkakaloob ng Diyos, hindi kayang bayaran yon. Yung kayamanan sa lupa, sabi ng Biblia, kumukupas, pero yung kayamanan sa langit, hindi kumukupas yon mga kapatid. Dito, sabi ng Panginoon dito, ang pinakamagandang karanasan natin doon, sabi ni Mrs. White, naroon si Jesus upang pangunahan tayo.
Mga kapatid, sabi, sa tabi ng beside the living stream flowing, umaagos mga kapatid. So, kaya sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, we cannot comprehend. Hindi natin kayang isipin kung gaano kaganda ang lugar na ipinangako sa atin ng Diyos. And sabi dito, and will explain to us the dark providence through which He leads us in order to perfect our character. Kung tayo man mga kapatid ay nakakaranas ngayon na maraming pagsubok upang tayo ay madalisay, mga kapatid, ang pagsubok o anumang problema na binibigay sa atin ng Diyos, isa lamang dahilan upang tayo ay madalisay sa ating mga pag-uugali, madalisay ang ating karakter patungo sa karakter ng ating Panginoong Yesus. Someday, somehow, sabi dito, Jesus will explain to us. Sabi dito, yung dark providences, kahit yung ating mga madidilim na pinagdaanan, ipapaliwanag daw ng Diyos yan, mga kapatid. Ipapaunawa sa iyo ng Panginoon yung bagay na yan. Kung bakit yung ating karanasan sa lupang ito, ay Panginoon, bakit naman pinahintulutan mo, napakabigat. So may mga problema tayong, we have a lot of questions today na tanging ang Diyos lamang ang makapagpapaliwanag noon. Marami tayong karanasan na hindi natin maintindihan na tanging ang Diyos ang makapagpapaliwanag kung bakit natin naranasan ang mga bagay na yun. Sabi ni Mrs. White, Jesus will explain to us someday somehow the dark providences through which He led us in order to perfect our character. Mga kapatid, kaya keep on holding on Jesus' feet, mga kapatid. Langin natin pangawakan yung pangako ng Panginoon. Bakit? Ipapaliwanag sa atin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ating karanasan, mga kapatid. Pero everything, mga kapatid, na nangyayari sa ating buhay, may panukala ang Diyos. Pero someday, somehow, sabi dito ng Mrs. White, will explain to us dark providences. Ipapaliwanag sa atin ng Diyos. Ano pa, mga kapatid? There we shall see on every hand the beautiful trees of paradise. So, napakarami magagandang lugar sa Pilipinas. Napakarami magagandang lugar sa iba't ibang bansa, mga kapatid. Pero kung lang yon, meron ka maipipintas pa rin. Pero doon sa paradise, sabi dito mga kapatid, wala ka na maipipintas doon. Sabi ng binasa natin kahapon, complete yun. Kaya sabi dito, doon mga kapatid, we shall see on every hand the beautiful trees of paradise, in the midst of them, the tree of life. So, kung mga kapatid, ito yung mga pangako ng Diyos, ito yung pangako ng Panginoon, mga kapatid, tiyak ito, darating siya. Meron tiyak ang pangako ng Panginoon na merong tahanan tayo. Tiyak ang Panginoon na merong living stream doon sa trono ng Diyos. Merong pangako ang Panginoon na tiyak, mga kapatid, na merong beautiful trees of paradise. In the midst of them are the tree of life. Yun, mga kapatid, pangako ng Diyos yun. Sa Revelation chapter 21 and chapter 22, we will see, mga kapatid, yung chapter 22, naalala ko lang, mga kapatid, many times, sabi ng Panginoon, quickly, malapit na nga, mga kapatid, very quick, mga kapatid, nasa pintuan na nga, sabi ng Revelation, si Jesus ay babalik na, mga kapatid. Kaya doon, mga kapatid, ay makikita natin yung paraiso na inihanda ng Diyos. Sa gitna noon ay naroon ang tree of life, mga kapatid. There, sabi niya dito, there we shall behold with undimmed vision of beauties of Eden restored. Makikita natin, mga kapatid, kung paano i-restore ng Diyos ang Eden. Ipapakita sa atin ng Diyos yun. There, sabi niya, we shall cast at the feet of our Redeemers the crown that He has placed on our heads, mga kapatid. So, napakaganda, mga kapatid, doon ay ipuputong na sa iyo ng Panginoon yung korona ng buhay. Mga kapatid, ito na yung pinakamagandang karanasan. So, kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, yung karanasan natin sa lupa, kung tayo nakakaranas man ng paghihirap, sabi ng Bible, sandali lang yan, anak. Panandalian lang yan, anak. Pero doon, sabi dito sa reading si Mrs. White, mga kapatid, ipuputong sa atin ang korona ng buhay. But mga kapatid, kaya patuloy nating ipakita ang ating nagtatapat tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay tapat. Iniibig natin ang Diyos sapagkat siya yung unang umibig sa atin.
in response to him, God will give reward. Yung mga reward lang yun mga kapatid, gantimpala lang yun sa mga taong tumugon sa katapatan ng Diyos mga kapatid. So ganun mga kapatid, so sabi niya doon, ito na yung pinakamagandang karanasan yung manahin mo, tanggapin mo yung korona ng buhay. Sabi niya dito, and touching the golden harps. And we shall offer praise and thanksgiving to Him that seated on the throne. So kaya kapag na-realize mo ito, lahat ng ito karanasan mo, sabi niya dito doon, mag-aalay tayo ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya walang kung mga kapatid, talagang yung ating mga karanasan dito sa lupa, mauintindihan na natin lahat yon. Yung mga karanasan natin dito sa lupa ay talagang bagamat mahihirap, ipapaliwanag ng Diyos yun. Mararanasan natin doon ang tubig ng buhay, yung paraiso ng Panginoon, yung korona ng Panginoon, mga kapatid. Sabi dito, wala ka ng ibang gagawin doon kung hindi magpasalamat at magpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang dalangin ko, the promise sure, nawang ang karnasang ito mga kapatid, kung basahin niyo ulitin mamaya mga kapatid, basahin niyo ulit-ulitin natin mamaya mga kapatid, sana Panginoon maging karanasan ko ito. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos, magtapat po tayo sa Panginoon. Lagi tayong, yung mga bagay na yung pananampalataya natin, di natin pwedeng ipagpalit sa kaunting kayamanan mga kapatid. Huwag po nating nakawan ang Diyos. Huwag po na ipagkaloob po natin sa Panginoon yung katapatan natin. Ipakita po natin ang katapatan natin sa Panginoon, yung kapahayagan ng ating pananampalataya. Ipahayag po natin sa Panginoon mga kapatid. Ibigin natin ang Diyos ng buong buo mga kapatid. Kaya isabi ng Bible 4 verse 2, moreover, kaya nga, mga kapatid, ay nais ng Diyos na ang bawat katiwalay matagpo ang tapat, mga kapatid. Bakit? Kasi tapat ng Diyos. Yung pangako ng Panginoon, ito mga kapatid, ito reward ito ng Panginoon na hindi tayo nagtatapat para tanggapin natin yung korona ng buhay. Hindi mga kapatid. Reward ng Diyos yun eh. Gantimpala, mga kapatid, kung tayo tumugon sa tapat ng Diyos sa pag-ibig ng Panginoon. Mga kapatid, nawa ang reading natin ngayong umaga ay maging karanasan ng bawat isa sa atin habang tayo nag-aantay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. And someday, somehow, sabi ng Bible, malapit na dumating ang Diyos. Malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus. Kasama niya ang laksa-laksa mga anghel. Ipagkakaloob, ipaparanas sa atin ang panato. Ako mga kapatid, meron pa nga akong isang sermon eh. Yun lang karanasan natin, yung pag-akyat natin mula dito sa lupa, patungo sa langit. Kung titignan natin yung kalawakan mga kapatid, napakagandang tanawin yan. Hindi mo na kayang bayaran yun. Yung mula dito, papunta sa langit, mga kapatid, ay mga kapatid, hindi mo na kayang bayaran kung paano matatanaw ang ganda ng kalawakan mga kapatid. Yun pang patikim pa lang yun. Yun pundol pa lang sa trono ng Diyos. Ipapaliwanag sa inyo. Napakaganda mga kapatid. Kaya sabi ko, maging karanasan ng bawat isa sa atin ang sinabi ni Mrs. White, yung sulat ni Mrs. White sa Counsel and Stewardship, na isang paragraph na ito, isang paragraph lang ito mga kapatid, pero napakamalaman, the promise sure. So, yun lang mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos at mag-reflect po tayo sa reading na ito. Amen. Salamat, Pastor Nelson. Amen. Yan, ang ganda mga kapatid ng ating pong umaga na binibigyan tayo ng muling mga larawan ng kapanapanabik na mga tatanggapin ng mga taong nagpasyang maging loyal, maging mapagmahal, una sa lahat sa ating Panginoon, higit sa lahat ng mga bagay. Sure po yan mga kapatid, sure. Kung gaanong karealidad ang nangyayari sa buhay mo ngayon, ay ganun din karealidad ang pangakong tahanan na ating titirahan kasama ng ating Panginoon. Jesus is coming soon. Mga kapatid, salamat. Pastor Nelson, meron po ba kayong gustong i-share? Ang oras po natin ay 5:16 na po ng umaga. Meron pa po tayong panahon, mga kapatid. Kung maaari po sana ay magbigay kayo ng mga tumatak ng mga salita ng prinsipyo buhat sa Counsel and Stewardship na naging bahagi na ng inyong buhay at masaya kayo na ito ay natutunan ninyo. Meron ba kayong mga naalaala ng mga linya na magpapaalala sa inyo palagi ng mga natutunan natin sa ating pagbabasa ng Counsel and Stewardship?
Alright, nagtaas po ng kamay ang ating pong butihing pastor, ang ating area coordinator sa area 4, Pastor Joey, and then susunod po uli si Brother Donnie after niya. Salamat. Happy God first morning, everyone. Sa akin po, masasabi ko po talaga na ang Panginoon ay napakabuti. Kasi naiintindihan niya kung ano ang limitasyon ng tao. Naiintindihan niya kung ano yung limitasyon ko. Kasi mga kapatid, isa sa mga nagbibigay sigla, walang iba kundi yung makarinig ka ng mga pangako, lalong-lalo na yung pangako ng gagaling sa ating Panginoon. Kasi ang isang tao, kapag mabuhay lang siyang walang pangako, naiintindihan ng Panginoon na boring ang magiging karanasan at damdamin ng tao kung walang mga naririnig na pangako. Kaya mapapansin po natin sa banal na kasulatan, naging sa sulat ni Ellen G. White, kailangang sabihin yung mga pangakong yan para ang tao ay mabuhayan ng pag-asa sa gitna ng magulong sanlibutan. Boring kasi ang isang buhay ng tao kapag walang pangako. Kaya nga, yun yung aking nakita mga kapatid, na huwag, para sa akin, huwag ipagkait yung mga mabubuting pananalita na pangakong hindi napapako, kundi pangakong tutuparin kagaya ng ating pong Panginoon. Doon po tayo dinadala sa ganong sitwasyon. Na alam natin na kapag ang Diyos ang nangako, dahil naiintindihan niya tayo, boring ang buhay natin sa mundong ito, motivate niya tayo magpatuloy at talagang tingnan yung mga uncomparable promises ng ating Panginoon dito po sa lupang ito. So, sa aking pastor, as limited human being, as finite human being, I am being motivated by the promises of the Lord. Maliban doon na talaga ang Panginoon ang dapat tingnan na siyang nangako. Of course, dahil boring ang buhay ko sa mundong ito, pinasasalamatan ko yung mga pangako ng Panginoon. Nagmo-motivate sa akin, nagpapasigla at nagpapataas ng aking pag-asa na hindi lang basta darating si Jesus, kundi mayroon siyang mga nakakamanghang pangako na kailanman ay hindi na lilipas. Happy God first morning. Thank you, Pastor Joey. Paalala palagi sa atin ng pangako ng Panginoon ay sure. Alright. Brother Donnie, sige po. Kayo na po. Opo, God first morning po ulit. Sabi ni Karl Marx, religion is the opium of the people. Ito, pag tinignan natin, ay mayroon pong kahit hindi tayo naniniwala doon, pero meron po siyang magandang gustong dalhin sa atin dito eh. Kasi minsan po, kadalasan, lalo po yung mga tao na nahihirapan sa buhay, tayo po na talagang minsan, hindi lang minsan, kadalasan nakadanas ng pagsubok, minsan po ay sumusuko tayo. Minsan nagkakamali tayo ng bigas na pag binabanggit natin, hindi bali darating naman ng Panginoon, hindi bali matatapos itong paghihirap ko. Ang pinupunto ko dito, ang layunin po dapat natin sa pagdating ng Panginoon ay hindi upang yun nga po yung makaaluwas na sa mga paghihirap, sa mga struggle. Hindi po yun eh. Ang dahilan po ng ating pananabik sa pagdating ng Panginoon ay makapiling po siya. Amen. Yung pong mga binabanggit sa atin na mga nga po, yung mga pangako, yung makikita natin, yung mararanasan natin ito po yung bonus na lang eh. Kaya nga po yung huling sentence na binanggit po dito, we shall offer praise and thanksgiving to Him that seated on the throne. Ito po yung gustong-gusto natin gawin sa Kanya dahil sa naranasan po natin dito sa lupa
na sa kabila ng mga paghihirap natin, sa kabila ng mga pagsubok, mayroon palang wisdom doon. Kaya nga po binanggit niya na sabi niya dito, ito pong God will explain to us the darkness providences through which He led us in order to perfect our characters. Ipapaliwanag niya po sa atin. Bagam ngayon meron tayong glimpse of understanding na kaya ako po naranasan yung mga pangit na karanasan na hindi naman nakatutuwa. Kasi naintindihan ko po, kahit glimpse lang po yung pagkaunawa ko na ito po yung magmamold sa akin eh. Kasi matigas po yung ulo ko eh. So ito lang po yung paraan. Kumbaga inalaw ng Panginoon kaya naranasan ko po yung mga karanasan. Kasi dito lang po ako matututo. Although marami pa ako na hindi naintindihan, pero yun nga po, pagdating ng Panginoon, pagdating po ng kanyang pangalong, yung second coming po niya, at kapag kapiling ko na po siya doon sa langit na bayan, ay yung aking pananabik na makapiling siya dahil in love na po ko sa kanya, ay yun po yung pangunahing dahilan. Ngayon yung nga pong lalakarang ginto, yung pong binabanggit na tree of life, beautiful trees in the paradise, yung pong mga iba't ibang mga bagay, ito po yung bonus lang. Pero ang aking gustong i-share po ay isa lang po ang dahilan bakit natin gustong makapunta sa langit. Bakit natin gustong yun nga po mapunta doon upang makapiling po yung ating mahal na Panginoong Isus. Yun lang po at purihin ng Panginoon. Amen. Ganda po. Salamat, Brother Donny. Siya po talaga ang pinaka-goal natin. Araw-araw si Jesus lang talaga ang goal natin eh. Yung makasama siya araw-araw ay sapat na. Alam po ninyo, ako po ay mayroong dalawang karanasan. Nung ako po ay bagong mananampalataya at magiging disipulo ng ating Panginoon, sariwang-sariwa pa po sa akin yung takot na naranasan ko noon. Na sobra ako ng pananabik talaga sa second coming ni Jesus. Ako po ay 18 years old na mga panahon na yon bago po akong binyag. At akit na akit po ako doon sa mga papaanong inilalarawan po yung langit, no? Na yung tagapagsalita, parang nakarating na po siya doon. Kung magkwento po siya, parang nakarating na po siya doon. Tapos yung second coming, itsura, gano'n, talagang punong-puno siya ng kaluwalhatian. Nakalain po ninyo sa sobrang paglalarawan ko, buong buo sa isip ko, yung mga kinikwento ng mga ngaral na ating layman, ay nanaginip po ako mga kapatid at napakasama ho ng aking panaginip. Yung panaginip ko po na yun ay nagsabi sa akin ng dapat kong talagang ginagawa. Alam po ninyo, lahat po ng mga tao ay umaangat na ayon po sa kwento nung preacher, doon sa Bible story o yung Bible na binasa, yung mga readings ng mga talata. Lahat po ng mga tao ay umaangat na. Ako po ay nakangiti sa kaluwalhatian doon sa panaginip ko na yon. At wala na ho, ang mga kapatid, nakaangat na lahat at sinasalubong na ang Panginoon sa kaluwalhatian. Pero nakakatakot po dun mga kapatid, ako ay sa panaginip ko, hindi ako umaangat. Yung sabihin ako po ay naiwan mga kapatid, ako po ay naiwan. Yun ho ang aking kinatatakutan mga kapatid. Sana panalangin ko ay Panginoon, sana po ay kaming lahat ng aking mga pamilya na pinagpagalan sa lupang ito, ni-reach out, kaming lahat, lalo na personally ako, Panginoon, sana po sa iyong awa at habag, pahintulot niyo po sa akin na maranasan ko yung umangat na yon at ayokong maiwan, Panginoon. Gusto kitang makita, gusto kitang salubungin. At isa sa mga sumisigaw, narito ang aking Panginoon, matagalan natin siyang hinihintay, lubungin natin siya at tayo magagalak sa kanyang pagparito. Ang isa pa pong ligaw na kaisipan na dumating sa isip ko mga kapatid tungkol sa reading na ito, pag binabasa po natin yung Apokalipsis, meron po, gustong-gusto ko po itong dinidescribe ni Mark Finley, ang ganda, yung streets of gold, yung punong kahoy ng buhay na namumunga ng iba't ibang mga bunga buwan-buwan, tapos si imagination gaano kaya kalaki yon. Tapos yung Isaiah chapter 66 na magtatayo tayo ng kanya-kanya nating mga bahay, na tayo ay magtatanim, hindi iba ang aani,
tayo tatayo ng bahay na hindi iba ang titira. Mga kapatid, tapos yung mga drawing na, yung mga paintings na nakasulat din po sa Bible na kakaing magkasama yung tupa at saka leon sa bagong langit at bagong lupa. Tapos yung tubig ng buhay na umaagos, no? Tapos nandoon mga kapatid, ang ganda-ganda ng langit pag idinodrawing natin na pag dinidescribe natin ito sa mga tao na kasabikan nila, parang sasabihin nga ng mga tao, parang taong ito parang nakarating na doon pag nagkikwento. Tapos mga kapatid, darating ka sa punto na, paano kaya kung nandoon lahat yung magaganda na ito? Tapos di ko doon nakikita si Jesus, ano kaya mararamdaman ko? Wala pala doon si Jesus, doon sa lugar na yon. Ang ganda-ganda ng pagkakadrawing, ganda-ganda ng mga description. Ano kaya mararamdaman ko? Tapos wala doon si Jesus kahit gaano kaganda yung langit. What would you feel mga kapatid? Ano? Parang walang sense, walang sense ang lahat kahit na ang ganda-ganda na ng lugar mo, pwesto mo. Parang tapos ang lahat naman ng mga sentro ng mga pag-uusap nung ikaw ay nasa lupa ay Jesus lang naman ang sikreto, yung kanyang buhay na natubos. Tayo sa pamamagitan ng sakripisyo niya, yung kanyang buhay na naging halimbawa. Ang ganda-ganda ni Jesus mga kapatid. Tapos hindi mo siya makikita ng mukhaan doon. Mga kapatid, palagay ko, ako sa akin hindi na baling wala ng langit. Hindi na baling walang langit. Basta si Jesus lang ay sapat na, mga kapatid. At alam ko na si Jesus lang ang pwede magdala sa akin doon. Wala nang iba. Sir. Apo, hindi ako kayang dalhin ng titulo, hindi ako kayang dalhin ng kahit na sino doon. Alam kong si Jesus lang ang makita natin doon ay sapat na. Magano dito. Salamat po. Sir. Meneses. Yes. Happy God first morning po mga kapatid. Ang akin lamang pong reflection dito sa ating nag-aaralan ay ang sabi sa isang kataga na God without man is God. But man without God is nothing. I-reflect po natin yung simulain lang ng tao. Simula po ng tayo isilang. Naglakbay tayo sa lupang ito na nabuhay tayo. Hanggang sa dulo ng ating buhay. Ang sabi ng praise na man without God is nothing. Ibig lang sabihin mga kapatid na ang lahat, buhay natin, lakas natin, mga kailangan natin, mga accomplishment natin, mga naipundar natin, lahat. Kung wala ang Panginoon, wala yan, pati na tayo mga kapatid. Kaya wala naman tayong may pagmamayabang sa Panginoon No? Kung minsan na dinadaya natin ang ating sarili, yung Panginoon na nagbigay sa atin ng lakas, talino, kapabilidad, opportunity, kung minsan inaangkit pa natin yung mga yan no, sa ating sarili. Ang lahat ng ito mga kapatid ay wala, hindi natin matatanggap, mararanasan kung wala ang Panginoon. Kaya nga, ang lagi lamang ho nating gawin ay yung manalig, magtiwala, mahalin natin ang Panginoon sa ating buhay. At yung mga pangakong yan, hanggang sa dulo ng ating buhay, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kundi, katulad ng ating inilalarawan ngayong umaga ay mararanasan natin yan, makakamtan natin yan sa pamagitan din ng Panginoon na lumalang, nagmahal, tumubos sa ating mga kasalanan at ibinigay pa ang kanyang buhay para sa atin dahil
mahal tayo ng Panginoon. Amen. Happy God bless morning po. Salamat, Pastor Henry. Mga kapatid, natutunan natin sa araw-araw na magpuri ng buong puso at pagmamahal at magpasalamat kasi yun din po ang activity natin sa sinasabi po dito, the promise sure. Let us expect na sa ating pakikipagrelasyon na buhay at ang ating lubos na loyalty and allegiance, yung ating devotion sa ating Panginoon, araw-araw ay mapuno ang ating buhay ng napakaraming dapat na pasalamatan at papuri sa ating Panginoon kasi ang langit ay hindi tahimik na lugar, mga kapatid. Yun po ay lugar na maingay. Pero ang ingay po doon ay ingay ng mga papuri, awitin at pagsamba ayon po sa description na nakita po ng propetang si Juan, mga kapatid, na John the Beloved. Kaya ngayon po pa lamang ay pag-aralan po natin yan, sa lupang ito ay matutunan po sana natin na magpasalamat sa maliliit at malalaking mga bagay na natatamo galing po sa nagbibigay ng lahat, ang ating pong dakilang Diyos, at magpuri sa lahat ng panahon para po sa Kanya kasi darating na po ang panahon, Jesus is coming soon at dadalhin po niya tayo sa promise sure na doon po ang activity natin. We will praise Him and thanks Him forever and ever for His everlasting faithfulness and everlasting love. Salamat po, mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa atin pong United Prayer. Ang oras po natin ay alas 5:33. Salamat po sa lahat ng mga kapatid na sumubaybay ngayong umaga. Umabot po tayo ng 142 na lahat, mga kapatid, sa iba't ibang platform. Sa Zoom ay 78. Ang CLPM natin ay may 16. Sa AM, ano yung AM nga uli? Adventist Mission is Adventist Mission. 7. And the discipleship ng Nueva Ecija sa distrito ni Pastor Meneses ay 13. And YouTube is 8. Purihin ang Panginoon, napakabuti niya sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa United Prayer. Kung narinig po ako ni Pastor Raylord kanina, Pastor, pwede. Amen, mga kapatid. Ano po? Yan ang ating lesson sa umaga nito. Ang Diyos ay nangako. Ayan, ano po? At sa mga taong tapat. Ano po? Yan, tunay yan. Tunay ang kanyang pangako ay magaganap, Walang dudang mangyayari yan, Doon sa mga taong tapat. Ayan, paano sa mga hindi tapat? Meron din siyang sinabi para sa mga hindi tapat. Sa mga hindi nagtapat ay balikan natin yung story ni Noah. Diba sa story ni Noah? Ganun, Marami ring mga hindi naniwala, po. So, ang mga hindi maniwala sa pangako ni Jesus, ito ay may katumbas na nakapahamakan, Kaya kung pipiliin tayo, dito na lang ako sa magiging tapat, diba? Tanong, mahirap ba maging tapat? Mahirap pag wala si Jesus sa puso natin, mga kapatid. Madali kapag si Jesus ay pinapasok mo sa puso natin, Yan ang sikreto, mga kapatid. Kaya tayo nahihirapan maging tapat. Ano ay natin tanggapin si Jesus? Sa bibig lang natin sinasabi, tinanggap ko na si Jesus. Ba't sa gawa hindi, di ba? Yan, huwag iwasan natin magkasala, mga kapatid ko. Kapag kakasama natin si Jesus, sigurado maiisip mo, kung magkasala kasama ko pala si Jesus, makikita niya ako. Di ba? Ganun yun, mga kapatid, Kaya pagka naman sa councils on stewardship ang pinag-uusapan, ito ba ay tapat sa iyong mga pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo? Yan. Ano ba yung mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Oras, talento, lakas, kayamanan. Pinagkatiwala yan. Para saan? Para hindi sarili nating lustayin ang gamitin ng para sarili nating kapakanan. Pinagkatiwala sa atin para maging kapartner tayo ng Panginoon sa pag-share ng kanyang pag-ibig sa iba. Yan, ang dalas binanggit na tayo pupunta sa langit, mga kapatid. Di ba? Ano ngayon ang requirements? Una, tanggapin si Jesus, papasukin sa ating puso, Pangalawa, may babaunin tayo papuntang langit. Alin?
yung Christ-like character na mapagbigay, mga kapatid. Without Christ-like character, mahihirapan ka makapasok sa langit. Hindi ka kakasya doon sa pinto. Masikip ang pinto, ano? So ano pa, kaya kailangan mo mag-diet. Ita-diet mo, alisin mo yung mga magpapabigat sa iyong katawan. Alisin mo yan. Alisin mo yung selfishness, alisin mo yung pride. Para ikaw ay magkasya sa masikip na pintuan sa langit na bayan. Ano po? Ganun yun, mga kapatid. Ano naman yung mga, di ba, yun yung dadalhin mo, no? Yung pagiging, yung pagiging tapat na katiwala, dadalhin mo yun, ano? Being Christ-like character, mapagbigay, mapagmahal, ayan, ano po? Grabe, andyan na lahat, ano? Kasi iiwan mo yung selfishness and pride. Dito pa lang sa atin, pagka Sabat, mapapractice na natin yan, eh. Tayo ba'y magiging tapat sa ikapo? O kung magkano lang gusto ko ilagay sa sobre, isusulat ko na ikapo. Si Satan yun na pinapakinggan natin pag ganun, mga kapatid, ano? Kaya mag-iingat po tayo sa mga tukso ni Satan. Nasabihin sa inyo, mabulong sa yan. Naku, wala ka nang kakainin. Huwag ka muna mag-tight ngayon. Okay, tight mo lang muna 50 pesos. O, diba? Lagot tayo dyan pag ganyan, ano? Pasama po sa prayer ang apo ko na may lagnat, ubo at sipon. Si EJ, sige po, si Sister Fan Ann. Sama natin si, painamin niyo po siya ng vitamin C, mga kapatid, ano? Ang bata, ang tao, pag may lagnat, bumaba ang immune system, kaya nilagnat, ano? May mga bakterya nakapasok sa katawan, hindi na paglabanan ng immune system, kaya nilagnat, ano? O ngayon, paano mo ngayon papupok sa yung bakterya na yun? Kailangan yung painitin yung katawan, kaya umiinit ang temperature. Pero kailangan mong palakasin yung immune system. Kalamansi, vitamin C, number 1 pampalakas na immune system, ano? Uy, hindi ako doktor, ha? Natutunan ko lang din yan sa doktor. Dr. Tam Mateo. Alright, sige po, bawang, kalamansi, mapisa, ano? Bakit bawang? Antibiotic yan. Antibiotic yung bawang. Kalamansi, vitamin C naman, ano ba? Para masarap sa panlasa, lagyan mo ng honey. Alright. Tapos palamagin mo sa rep para mas masarap inumin. Alright, di ba? Sige po, tayo manalangin. Sama natin si, may nag-text sa akin si Ma'am Nora. Mamaya babasahin ko mahaba. Sige po, sama natin sa panalangin ang iyong pananim. Ayan, ano, sa aking nakikita, pero hindi ko nabasa lahat. Sige po, let us pray, mga kapatid. Ipanalangin natin ang bawat isa, no? Na lagi tayong maging tapat. Masumpungan tayong tapat sa lahat ng pagkakataon upang yung pangako ng Panginoon na promised land ay ating matapakan, mga kapatid. Let us pray. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa lesson na ito na muli nyo kaming ginising sa aming pagkakatulog na minsan kami ay umaasa sa iyong mga pangako. Ngunit hindi namin tinutupad ang iyong kautusan na kami maging tapat sa aming mga nalililang kami ni Satan sa aming mga araw-araw na pamumuhay. Tulungan niyo po kami na kami ay makita namin palagi ang iyong kabutihan at matuto kami magtiwala sa iyo sa bawat araw upang ang iyong mga pinagkatiwala sa amin ay magamit namin sa mabuting pamamaraanan na iyong kalooban. Magamit namin ang aming talento, ang aming oras, ang aming lakas, ang aming kayamanan patungo sa iyong gawain, sa pagtatapos ng iyong gawain dito sa liputan. At nang sa ganoon sa aming pagpasok sa langit na bayan, dala namin ang iyong karakter bilang isang mapagmahal, mapagbigay, mapagpatawad, at maalis namin ang pabigat sa aming mga katawang karakter ng pagiging madamot at makasarili at mapagmataas. Nawa ang oras namin ay maging sapat
sa aming pagbabago. Kasama po ninyo sapagkat sa aming sariling kakayanan ay wala po kaming magagawa. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ang aming panalangin sa umaga na ito ay ang bawat isa sa aming mga kasama namin ngayon. Meron kaming mga personal prayer request, mga pangalan na nais namin ilapit sa iyo. Inyo po itong ipagkaloob, dinggin ayon sa inyong kalooban sa tulong ng banal na Espiritu. Dalangin din namin ang aming mga personal prayer request, ang mga gawain sa aming iglesia, sa aming nasasakupan, aming mga pangaral, ang kapatiran na tumutugon dito. Bigyan niyo po kami ng sapat na kalakasan upang kami makatugon dito at makatulong sa iyong gawain. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Reby at ang buong San Leonardo Church. O dakilang Diyos nawa, ang bawat isa ng mga kapatiran ay bago man o hindi ay maging example para sa bawat isa ng isang pagtatapat, paglilingkod ng masaya, at kayo ang inuuna sa bawat araw at oras. Dalangin din namin ang sambayan ni Kuya Edgar na Ate Christy Stabilio. Hindi na kanilang hanap buhay, ang kanilang mga kalusugan, ang kanyang mga anak, at ang bawat isa sa kanila. Kaya din ang sambayan ni Ma'am Nora, kasama na si Brother Leonard, ang kanilang pananim. Kayo po ang nagpatubo nito, kayo ang nagpalaki. Patuloy niyo po itong palaguin sa kanilang pag-ani. Makatulong ito sa iyong gawain. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ni Sister Neneng, ang kanyang mga anak, mga apo, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang pagtatapat at pagtitiwala po sa iyo. Dalangin din namin ang sambayan ni Nanay Nerissa, si Brother Rinaldo Eusebio, si Veronica at ang kanilang buong pamilya, at ang kanilang mga prayer request sa mga sandali na ito ay niyo pong ipagkaloob, dinggin ayon sa inyong kalooban. Kasama rin namin sa panalangin si Sister Tang de la Cruz, ang kanyang mga mahal sa buhay. Gayun din ang sambahayan ni Sister Jo Barrientos, ang sambahayan ni Sister Janet Gatmaitan, gayun din yung kanyang kuya sa patuloy na kagalingan, ang sambahayan ni Sister Mary Ann Manalastas at kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, ang sambahayan ni Brother Esmin Suba, ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez, ang sambahayan ni Sister Emelinda. Special namin pinapanalangin ang kanyang mga mahal sa buhay. Gayun din lalo higit ang kanyang asawa na si Brother Eliseo sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pagtatravel araw-araw. Ingatan po siya, o dakilang Diyos, at makita niya pa rin na kayo nag-iingat sa kanya sa bawat sandali ng kanyang buhay. Gayun din ang sambayan ni Kuya Melchor, Kuya Narsing at Kuya Monching Canlas. Dalangin namin ang kanilang patuloy na kalusugan at ang kanilang buong pamilya. Kasama rin namin ang nalangin at kasama sa panalangin ng sambayan na si Sister Teresita Ladia, ang sambayan ni Sister Jennifer Mendoza, ni Sister Jo Barrientos Montigo, ang sambayan ni Sister Pan Ann, kasama na yung kanyang prayer request para sa kanyang apo na may lagnat at sipon na si AJ. O dakilang Diyos, ang aming panalangin na ang kagalingan ng batang ito, hipuin niyo po siya ng inyong mapagpagaling na kamay, ang inyong payo sa kanya na payong kalusugan ay kanyang magawa upang sa ganun mabilis ang kanyang pag-recovery, makabalik siya sa kanyang gawain, at higit sa lahat makita niya, O Diyos, na kayo ang nagpagaling sa kanya at sa bawat isa sa amin, at kayo ang aming pupurihin at sasambahin, ikukwento sa aming mga kaibigan, kalaro. Ito po ang aming dalangin at kalakip ng paghihingi ng kapatawaran kung saan kami nasumpong hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ayan po, ang oras 5:45 na umaga. Maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay, sa mag-join, patuloy na nanalangin. Salamat po sa lahat. Monday ngayon, Monday, para bang dinagdagan ng weekend sa amin. Ano ba yan? Sabat maghapon sa church hanggang gabi dahil may week of prayer. Ganyan din sa Sunday maghapon may training at may week of prayer. Kaya parang walang weekend pero masaya. Ano po, kahit busy, masaya ang buhay kasama ang Panginoon. Maraming natututunan, maraming nag-experience at lumalago ang bawat isa. Sa lahat na nag-response, maraming salamat po. Sa lahat na nandyan, maraming salamat po. At sa mga bagong pangalan, si Sister Pan, dati ko na ito nakita yung kanyang pangalan na muli ko nakita ngayon, ay salamat po sa inyong pagbabalik. At ang bawat isa ay muling ini-invite ni Jesus na muling tumugon sa kanya sa bawat umaga. Huwag nating kalimutan, huwag nating ignore si Jesus. Baka dumating yung araw, mapatulad tayo sa
sa kwento ni Noah, inignore si Noah. At sa huli, ay sila ay humingi ng tawad, ngunit huli ng lahat, sarado na ang pinto ng arko. Yan, po, Kuya Edgar, Ate Sally, Nanay Risa, Sister Neling, Ate Revi, at sa lahat ng mga nandyan, magandang umaga po sa atin lahat. Pagpalain po tayo sa araw na ito at sa buong maghapon. Salamat po sa Panginoon, purihin ng Panginoon at patuloy na kagalingan ang iyong naranasan. Po. Ayan, at sige po, God bless po sa ating lahat. 5:47, goodbye for now at bukas see you ulit sa umaga na ito na ganito ring oras. Po. God bless all mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.